Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naiso ang agarang pagpasa sa 4 na priority bills, kabilang na ang Anti-Dynasty Bill at pinubilis din ang pagpasa sa 2026 General Appropriations Bill. May buong detalye dyan si Bombo Annalise Soberano. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilisan ang pagpasa sa 4 na priority measures. Kabilang din ang nais ng Pangulo na maipasa on time ang General Appropriations Bill o ang pambansang budget. Dahil dito, hinikayat ni Pangulong Marcos ang Kongreso na unahing talakayin at ipasa ang 4 na panukalang batas na nagsusulong ng transparency at accountability. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang mga panukalang batas na ito ay Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Hiniling ito ng Pangulo sa Kongreso sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kaninang umaga na ginanap sa Palasyo ng Malacanang. Ayon sa Presidente, maiging unahing busisiin at talakayin ng mga mambabatas ang 4 na panukalang batas at ipasa ito sa lalong madaling panahon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Following proposed legislative measures: Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as Nagkasundo rin anya sa LEDAC meeting para sa timeline nga na pagpasa sa General Appropriations Bill at ang pagsumite ng Enrolled Bill para agad itong mapirmahan ng Pangulo at ganap ng maisabatas. Sa darating na Huwebes hanggang Biyernes at Sabado, magkakaroon na ng bicameral conference ang Senado at Kamara hinggil nga sa 2026 national budget. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. The LEDAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the Enrolled Bill for the President's signature. Samantala, hinimok din ni Executive Secretary Ralph Recto ang lawakang konsultasyon sa 4 na panukalang batas na hinihingan ng Pangulo ng aksyon na mula sa Kongreso. Ayon kay Recto, ang kahilingan ng Presidente ay hindi lamang para sa mabilis na pagpasa ng mga ito, kundi para matiyak na makakalap ang pinakamahusay na mungkahi mula sa iba't ibang sektor. Sinabi pa ni Recto na dahil mahalaga at kagyat ang mga panukalang batas, dapat imbitahan ang lahat ng grupong pampolitika na makilahok sa pagbuo ng mga ito. Idinagdag pa ni Recto na ang mas malawak na konsultasyon ay magbibigay daan sa paglikha ng mga batas na totoong kumatawan sa interes ng publiko. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.